At ito na nga mga ka-dreamer, at nakita nyo na sagad ang inyong adjuster ng brake shoe. Ito, yan yung markings. Yan mga ka-dreamer, sagad na. Yan o, yan, yung arrow. Pansinin nyo yung arrow na yan mga ka-dreamer, yung sa adjuster ng ating brake arm. Ayan, ito yung pinipihit, itong nut na ito. Wala na akong mapihit, sagad na. Ayan o, dikit na dun sa pinakang may thread. Tukod na siya, wala na akong magagawa. Sagad na yung preno. Yan. Ano ang ating gagawin pagka nangyari yung mga ganyan, mga ka-dreamer? Ayan. Nipisi ko yung preno. Ayan o. Kaunting-kaunti na lang yung nilalapat niya. Ayan o. Oops. Oops. Sagad na mga ka-dreamer. Ayan. Ating gagawin ng solusyon, gagawa ng paraan. Sagad na ang adjust ng preno. Ayan. Ito yung thread. Sagad na siya. Ayan. At doon sa kabila, makikita nyo yung plane ng preno. Yan, sa pinipisil ng kamay. Ito, yan. Oh. Ayan, yung pag pinisil ko, ito na lang yung gap niya. Oh. Hindi na safe mga ka-dreamer. Yan. Hindi na siya safe. Kaya ang ating gagawin dyan, mga ka-dreamer, palit na tayo ng brake shoe mismo. Palit natin. Subukan ko itong nabili ko na replacement lang, Yamamoto na brake shoe. Hindi ito yung original brake shoe natin mga ka-dreamer. Replacement lang ito. Galing sa shop pang C100 XRM na motor. Fit din sa ating Honda Wave 110 Alpha yan. Ayan o. Nasa 150 lang ang bili ko dito. Around, wala pang 200 mga ka-dreamer. Subukan ko lang yung replacement kung ayos sa motor natin. Pero marirecommend ko sa inyo yung original talaga na brake shoe na galing kasa. Ako naman susubok lang nito mga ka-dreamer kung tatagal ba yan. Yan, nakabalot pa yung plastic yung brake shoe. Yan, ayos. Matigas naman yung spring. Ayos siya. Ito ang ating ikakabit mga ka-dreamer. Kasi yung nauna, pudpud na. Sagad ng adjust. Ito nga pala ang ating gagamitin. Dalawang wrench. Ayan. Number 19. Labo naman ang camera. Hindi makita. Paano ba mag-focus to? Hindi makita yung number ay mag-focus camera. Ano ba yan? 19 ito mga ka-dreamer. Yung isa 14. Yan. Linawan na natin. Maganda makita nyo. Yan. Number 19 na wrench. Kailangan natin number 14. Ayan. 14 na wrench. Yan. 14 mm. Para mapihit itong axle nut. Ayan. Ayan, umpisa na nga natin matanggal itong axle para mapalitan natin ng brake shoe. Ito mga ka-dreamer.
Yan, hugutin lang natin ito. Yung pinaka-kuwan niya. Pag natanggal na yung axle, eh yun, makikita na yung lumang brake shoe. Delikado Kailangan may kalsod doon sa ilalim. Aha. Ito, tanggalin natin yan para makakita natin yung brake shoe sa loob. Ito yung lumang brake shoe natin. Kitang-kita naman yung gas-gas, yung kain ng yung sa loob ng drum. Ayan makinis na, saka manipis na. Ayan. Replacement din ito mga ka-dreamer. Itong dati kaya madaling magasgas. Kaya lang ibang brand siya. Papalitan natin kung magtatagal. Ito yung mga dumi kitang-kita nandito sa may speedometer gear. Ayan, nagdikit yung mga dumi. Yung mga gas-gas ng brake shoe. Ayan. Nalinisan na pa nga natin yan at ibabalik na sa dating lagayan dito. Ayan. Ito yung mismong dito kumakapit yung brake shoe. Ayan yung drum. Babalik na natin para magamit na yan.
ito na, binabalik na natin yung axle, yung nut, para mahigpitan na natin. Ito. Lagyan natin ng kontra sa kabila. Yan. Yung 14mm, dito yung 19 na malaki. Sa paghahapit mga ka-dreamer, tamang-tamang hapit lang. Huwag niyong susobrahan. Diyos ko po, baka malustred. Yan. Tama lang, kagat lang. Yan. Pagka hindi na nagalaw, yun, mahigpit na yun. Paikutin natin. Nako, parang may sabit. Hindi maganda ang pre-wheeling mga ka-dreamer. Ganito, adjust tayo ng konti. Mapapansin nyo yan, walang sabit. Yan. Paikot tayo. Ayun, smooth na. Tuloy-tuloy na mga ka-dreamer. At yan na yun, ayos na. Smooth na yan sa takbuhan. Ayan. Yan, saka ginawa natin ang paraan yan. Yung pinaka-thread. Tingnan nyo, ang layo na niya. Giniwan ko ng kaunti doon sa ngipin. Hindi siya sakto-sakto. In-adjust ko pa una ng bahagya yung brake arm para hindi siya sasagad-agad. Okay mga dreamer. Thank you for watching. Paki-subscribe na rin po sa aking channel. Bahit ang bell icon. Maraming salamat. Paalam.